Driving ahead ang DOTR sa mga pangako para sa transportation sector. Pabibilisin daw nito ang konstruksyon ng big-ticket projects. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Just Ignacio. Tutugunan ng Department of Transportation ang hamon na pabilisin ang pagtapos sa mga malalaking proyekto sa infrastruktura upang mapaganda ang sistema ng transportasyon sa bansa. Ito ang naging pahayag ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez, kasunod ng direktiba ng Malacanang na kailangang madaliin ang konstruksyon ng mga big-ticket projects. Ayon sa kalihim, layunin nilang resolbahin ang mga issue sa right-of-way at paigtingin ang paggastos sa pondo para sa mga riles, paliparan at daungan. Naniniwala ang ahensya na ang pagkakaroon ng maayos na sistema ng transportasyon ay may direktang epekto sa galaw ng ekonomiya ng Pilipinas. For transportation, we believe that, again, it's crucial for economic development since it's a backbone of moving people, moving goods, moving information. If we can improve accessibility, reduce travel time and travel costs. Kabilang sa mga proyektong prioridad na matapos ay ang North-South Commuter Railway, Metro Manila Subway at ang rehabilitasyon ng MRT3 at iba pang mass transport systems. Binibigyang diin ng kalihim na ang bawat proyekto ay dapat magresulta sa mas episyenteng pagdadala ng mga produkto at serbisyo sa iba't ibang panig ng bansa. At the same time, improve what we call the supply chain efficiency, then I think the transportation can really contribute to the growth of the country and to the GDP of the country. So, thank you. Pagdating naman sa budget, iniulat ng DOTR na mula sa 103.05 billion pesos na budget para sa 2025, nasa 59.63 billion pesos pa lamang dito ang aktual na naibabayad o nadidisburse ng ahensya. 93.33 billion pesos o katumbas ng 90.57% naman ang inilaan o obligated na ng ahensya para sa mga naturang proyekto. Para naman sa taong 2026, may nakalaan na anyang 74.5 billion pesos na pondo na gagamitin para sa mga flagship infrastructure projects upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga nasimulang konstruksyon. Ang mga pangakong ito ay binanggit ni Lopez sa Big Bold Reforms Economic Forum na inorganisa ng Department of Finance at Bangko Sentral ng Pilipinas nitong January 16. Bagay naman na dapat bigyang bansin at bantayan, lalo't ang antala ng bawat naturang proyekto ay direktang pasanin sa publiko at magsisilbing malaking hamon sa kakayahan ng pamahalaan na maghatid ng konkretong solusyon sa krisis sa transportasyon. Para sa Agenda Weekend, Just Ignacio, Billionaire News Channel.